It's been a while. It's been a while! Today is Friday and nandito ako ngayon sa Shinfuji Station. Nasa train station ako ng bullet train station. Kasi darating sila Ate Talia at si Alohi. Inaantay ko sila dito. Pero masyado ako napaaga kasi namali yung tingin ko ng oras. Akala ko 8 o'clock sila darating. 9 o'clock pala sila darating. So, masyado ako napaaga. And malapit lang naman yung Ion Mall dito. So, pupunta muna ako ng Ion Mall kasi pupunta din daw doon yung asawa ko para mamili sa supermarket. So, punta muna tayo ng Ion Mall. And then, saka natin pick upin sila Ate Talia. Makikita ko na naman si Alohi! So, excited. So, kaya sila pumunta dito. Wala lang, biglaan lang. Parang na-bore lang si Ate Talia doon kasi siya lang daw doon at saka yung baby niya, si Alohi. Kasi nga, yung asawa niya ay na-deploy na naman sa ibang lugar para doon mag-work for a week. So, may iwan na naman sila doon. So, dito muna sila sa amin ng Friday, Saturday, Sunday. So, yeah. Anyways, punta muna ako sa Ion Mall and then saka natin sunduin sila Ate Talia. Let's go! Alohi, Alohi, kachiniriya, kachi kachi kachi. Doko, nani? Hai, kawaii, mecha kawaii jang. Hai, kawaii? Kocha kawan kawaii jang. Konnichiwa. Konnichiwa. Hai. Hai. Dai ko. Dada. Dada. Oide, oide. Oide. Hai. Mecha kawaii. Iku yo. Iku yo. Good morning. Next day na to nung pagsundo ko kay Laate. And time check, it's 9:10 a.m. Medyo na late kami ng tulog kagabi, siguro mga 1.
And hindi ko alam, parang ina-allergy ata ako. Well, anyways, Saturday ngayon, si Cloud, meron siyang bukatsu. And then, yung asawa ko naman, pumunta sa kabilang bahay. And then sila ate, tsaka si Aloy natutulog pa. Masaya ako nandito sila ate. And nagkaroon ako ng slow morning. And medyo magiging long weekend to para sa akin kasi wala akong pasok ng Monday and di nila alam yun. So, i-grab ko yun, I think, para magkaroon na naman ulit ako ng time sa sarili ko. Kasi, alam nyo naman guys, kilala nyo na ako. Kailangan ko talaga ng me time. Kasi nadidrain ako. And I think hindi naman siya masama. 'Di ba, bilang magulang, bilang nanay ka, asawa ka, full-time, nagtatrabaho ka full-time. So, kailangan mo talaga ng oras para sa sarili mo, para mag-relax, 'di ba? And napakadalang lang nito. Hindi naman ako nag-off kasi inventory sa work namin. So, kinailangan kong mag-off. Kasi wala din namang gagawin. So, pinag-off kami. So, anyways, natatawa ako kay ate kasi pagkakita niya sa akin, ang tagal namin hindi nagkita. Siguro, New Year pa ata yung last kita namin. So, 6 months kaming hindi nagkita. Tapos ngayon lang ulit niya ako nakita. Sabi niya, tumaba daw ako. Alam niyo ba guys, lately, sa inyo ko lang ito i-share. Sa mga kung ang ilang bis aabot, hindi ko alam. So, sa inyo ko lang ito i-share kasi sobra talaga akong body conscious. So, before, sobrang body conscious ko talaga. So, lahat, tinitignan ko may timbang ko, tapos, 'di ba, nag-enroll ako sa gym, ganyan. Pero lately, parang hindi siya naging priority ko. Although dapat talaga siya yung priority natin, health-wise, 'di ba? Kasi syempre, kailangan talaga alagaan natin yung sarili natin. So, ewan ko lately, parang kung ano lang yung nandiyan, kung ano yung pagkain nandiyan, kakainin ko, kahit wala siyang gulay. Alam mo yun, samantalang dati talagang gumagawa ko ng ways para makakain ako ng gulay every single day. So, ewan ko, parang hindi siya naging priority ko lately. And then, basta hindi naging health ang priority ko ngayon at parang nahihirapan muna akong i-balance yung mental and physical health. Parang feeling ko pag masyado akong nakafocus sa physical health, nade-drain yung mental health ko. Parang ganun siya. O siguro OA lang ako. Kasi 'di ba sa work, 8 to 5 nagtatrabaho na ako. And guys, alam niyo naman na ilang beses ko na rin to nabanggit na nakatayo kami the whole day sa work. So, kada break time lang kami nakakaupo. So, feeling ko natatagtag na yung katawan ko nun. Sobrang, parang hindi na, sobrang akong pagod na. Parang nawawala na yung energy ko para sa takbo, para mag-exercise. Ganun. Kasi pag uwi ko, 'di ba, parang drain na drain, bagsak na yung katawan ko. Parang ganun. So, tinatry ko lang naman ibalik yung routine ko before na matutulog ako na maaga, gising ako na sobrang aga. Tapos sa morning ko gagawin lahat pagtulog sila. Which, yun talaga yung naging routine ko dati. Pero ngayon hindi na kasi parang bagsak na, kahit ang aga ko natulog, parang ang hirap akong gumising na maaga kasi bagsak na bagsak talaga yung katawan ko. Ganun siya. So, ang ginawa ko, nag-focus na lang ako ngayon mentally. Yun ang naging priority ko. So, 'di ba sabi ko, yung mga taong pag nafe-feel ko, yung vibe, yung energy, yung lugar, any situation, yung kahit nga yung mga apps like Facebook, isang rason din kung ba't ako deactivate. Kasi parang para sa akin, priority ko ngayon yung mental health ko. So, pag hindi nakakabigay ng positivity, nadadrag yung energy ko sa negativity, aalis ako. Parang ganun. Kailangan ko protektahan yung sarili ko sa kahit anong sitwasyon, tao ka man, sitwasyon ka man, 'di ba? Social media app ka man. So, ayun,
lately doon ako nagfo-focus, and then hopefully maibalik ko, mapagsabay ko sila. Since okay yung mental health ko ngayon, sana sumabay yung physical health. Magkaroon ako ng mas marami pang motivation. Although, hindi naman talaga motivation dapat yung hinahanap ko. Consistency. So, hinahanap ko kung ano yung key for me to be consistent. And alam ko hindi motivation yun. Kasi, walang taong motivated every single day. Hello? Sino yun? 'Di ba? So, kailangan lang natin consistency. So, ano yung um, ano yung key for me to be consistent. So, syempre, we're aging, and alam natin lahat ng girls na gusto natin tayo ay fit, 'di ba? So, and I think hindi naman siya masama. Aiming for a fit and healthy body will never be wrong. So, kung ganun din ang mga focus ninyo, ipagpatuloy nyo yan. So, and yeah, yung process hindi siya madali, lalo na kapag sumasabay nga yung mental health mo. So far, papunta na tayo sa very, very stable mental health. And yeah, na-manage ko na, nakakontrol ko na ako ano yung mga dapat kong kontrolin. And yun nga, katulad nga sinabi ko, pag yung vibe, yung energy, hindi siya nakakatulong, I step back. And yeah, yun lang naman yung way ko para protektahan yung sarili ko. Kasi before, I was really so open and nagiging vulnerable ako pagka ganun. So, kahit naman sino, 'di ba? Pag you're so open sa lahat and you give all your time, nakakalimutan mo yung sarili mo nang hindi mo namamalayan kasi nga, yung time mo, binibigay mo lahat doon sa tao, sa mga, alam niyo yun, sa mga situations na hindi niyo naman dapat pinag-uubusan ng energy. So, nade-drain nang hindi natin nalalaman. Kaya tayo nasi-stress. So, I stay away from that. So, anyways, we'll see kung anong gagawin namin today. Hanggang bukas pa dito sila ate. So, I'm so excited kasi ang cute na ni Alohi. Tapos, nakikipag-interact na siya. Although, hindi pa rin siya nagsasalita. So, for you guys to know, magto 2 years old na siya ngayong August. And hindi pa rin siya nakakapagsalita. Well, hindi na rin kami nagtataka kasi yung environment niya, mom and dad nga niya kasi ay parehong deaf-mute. So, yun lang yung kasama niya sa bahay. Ang ate ko wala yung katulong sa pag-aalaga sa anak niya dito sa Japan. So, siya lang lahat. And then yung asawa nga niya ay nagtatrabaho nga sa ibang lugar. So, from time to time, bumuuwi lang. So, siya lang talaga yung naiiwan doon. So, hindi ka na magtataka. Siyempre, 24/7 ang kasama ng bata, ang mom niya na deaf-mute. Siyempre, medyo mahirapan nga naman siya makarinig ng mga words, 'di ba? So, yung bata, parang ganun din siya. Although, pumapasok na si Aloy sa school, and last night, natutuwa ako. Hindi ko lang siya na-videohan. I don't know kung makukuha ko to sa camera. Nagsasalita siya mag-isa habang nanonood siya ng Rachel. So, naririnig ko nagsasalita siya, ginagaya niya, sabi niya, 1, 2, 3, nagagaganon siya. So, hindi ko na inistorbo kasi paminsan yung mga bata, di ba, pag ganun iniistorbo mo, siya nahihiya siya, hindi niya na tinutuloy. So, hinahayaan ko lang siya, naririnig ko lang. So, yun na yung ginagawa ng ate ko, pinapapanood na lang siya kasi nga sila ng dalawa. So, kaya no, i-challenge natin, turuan natin si Cloud tuloy, turuan natin si Alohi ng isang word, hanggang bago siya makauwi dito. So, dapat maturuan ko siya ng isang salita na masasabi niya ng buong buo bago siya makaalis sa poder ko. Ano kaya yan? Czechoslovakia, gano'n. O kaya, supercalifragilisticexpialidocious, gano'n. O, magulat ka, no? Di alam yung ibang salita, sila alam niya. So, anyways, tignan natin kung matuturuan natin siya. And ang aim para dito sa kwarto na to. So, babalik tayo sa kabila. Natutulog pa sila. Lipat lang ako dito kasi baka mamaya magising si Alohi, diba? Ayun naman natin silang istorbohin. So, mag-aalusal na lang muna ako. 9:30 na. And, yeah. Let's get on with our day. Ohayo. Ohayo.
Ohio. Hi. Hi. Ohio. Peekaboo. Peekaboo. What is that? This one? What is that? Yan ka na naman si Bimpo. Ang hilig mo talaga dito sa Bimpo na to, no? Lahat na lang ikaw nakabimpo ka, day. Sobra-sobra na yung pagmamahal mo sa mga Bimpo. Oh! You're going to drink pala. Wow, nice. What a breakfast. Hey, this one. No, up. Up muna. Higher! So, andito kami ngayon sa Lalaport. Yes. Dumiretso kami ngayon dito sa Lalaport to have a lunch and para magpalamig na rin kasi sobrang init talaga. So, tignan naman natin ang outfitan yan. Oh, talaga naman. Alahi! Wow! You're so beautiful! Hi! Hi! Do the flying kiss. Flying kiss. Wow! Smile, wa? Smile, wa? Smile! Oh. So, yeah. At tignan naman natin ang outfit natin for today. So, tignan natin. So, ito ang aking OOTD. We had a great day today. Ito yung mga moments na simple lang pero sobra kong tinitreasure. Naalala ko tuloy yung mga moments ng family ko nung nasa Pinas pa kami. Ganito lang din yung mga gusto namin gawin nun eh. It's like nothing special pero yung significant thing about that is yung sama-sama kami. So, more of this and more of us in the next episode. Thank you guys for watching and I'll see you on the next one. Byeers!